Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalimang kabanata. Sapagkat alam natin na kapag ang toldang ito na ating tinitirhan, ang ating katawan dito sa lupa, ay nawasak, may bahay ang Diyos sa langit na ating matitirhan, isang tahanan na siya mismo ang gumawa, na mananatili magpakailanman. At ngayon, kami ay nagbubuntong hininga. Napakalaki ng aming pagnanais na ang aming tahanan na magmumula sa langit ay matirahan na namin. Sa pamamagitan ng pagbibihis nito ay hindi tayo mawawalan ng katawan. Habang tayo ay naninirahan sa makalupang tolda na ito, tayo ay dumaraing sa damdamin ng pang-aapi. Hindi sa ibig naming alisin ang aming katawang lupa. Ngunit, mas nais naming maisuot sa amin ang makalangit na katawan upang ang may kamatayan ay mabago ng buhay. Ang Diyos ang naganda sa atin para sa pagbabagong ito at ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu bilang garantiya ng lahat ng inilalaan niya para sa atin. Kaya kami ay laging puno ng lakas ng loob. Alam namin na habang tayo ay nasa tahanan sa katawan, ay malayo tayo sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat ang ating buhay ay isang bagay ng pananampalataya, hindi ng paningin. Kami ay puno ng lakas ng loob at mas gugustuhin naming umalis sa aming tahanan sa katawan at manatili sa tahanang kasama ang Panginoon. Higit sa ano paman gayon paman, gusto naming pasayahin siya maging sa aming tahanan dito o doon. Sapagkat lahat tayo ay dapat humarap kay Kristo para hatulan niya. Ang bawat isa ay tatanggap ng nararapat sa kanya ayon sa lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama, sa kanyang buhay sa katawan. Alam namin kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya sinisikap naming hikayatin ang iba. Kilala tayo ng Diyos ng lubusan, at sana sa puso ninyo ay kilala ninyo rin ako. Hindi namin muling sinusubukang irekomenda ang aming sarili sa inyo. Sa halip, sinisikap naming bigyan kayo ng magandang dahilan upang ipagmalaki kami, upang masagot ninyo ang mga nagyayabang tungkol sa itsura ng isang tao at hindi tungkol sa kanyang pagkatao. Talaga bang baliw kami? Ito ay para sa kapakanan ng Diyos. O matino ba kami? Kung gayon, ito ay para sa inyong kapakanan. Pinagharian tayo ng pag-ibig ni Kristo. Ngayon na kinikilala natin na ang isang tao ay namatay para sa lahat, na nangangahulugan na silang lahat ay nakikibahagi sa kanyang kamatayan. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay hindi na mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para lamang sa Kanya
na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Hindi na natin hinuhusgahan ang sinuman ayon sa pamantayan ng tao. Kahit na minsan hinatulan natin si Kristo ayon sa pamantayan ng tao, hindi na natin ito ginagawa. Kapag ang sinuman ay sumapi kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Wala na ang luma, dumating na ang bago. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos, na sa pamamagitan ni Kristo ay binago tayo mula sa mga kaaway tungo sa kanyang mga kaibigan. At binigyan tayo ng gawaing gawing kaibigan din niya ang iba. Ang aming mensahe ay na ginagawa ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan na kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay hindi nagtala ng kanilang mga kasalanan at ibinigay niya sa atin ang mensahe na nagsasabi kung paano niya sila ginawang mga kaibigan. Narito tayo kung gayon nagsasalita para kay Kristo, na para bang ang Diyos mismo ay nakikiusap sa pamamagitan natin. Kami ay nakikiusap sa ngalan ni Kristo. Hayaang baguhin kayo ng Diyos mula sa mga kaaway tungo sa kanyang mga kaibigan. Si Kristo ay walang kasalanan, ngunit alang-alang sa atin ay ginawa siya ng Diyos na makibahagi sa ating kasalanan, upang sa pakikiisa sa Kanya ay makabahagi tayo sa katuwiran ng Diyos. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganun din magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong mga embahador ng langit. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Basahin natin ang Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, 3 kabanata, 20 talata. Nasusulat dito, kami gayon paman ay mga mamamayan ng langit, at kami ay sabik na naghihintay sa ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na dumating mula sa langit. Sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ng Diyos ang bawat isa sa atin na maging bagong nilalang at pinagkasundo tayo sa Kanyang sarili. Basahin natin ang Ebanghelyo ng 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 kabanata, mga talata 17 at 18. Nasusulat dito, kapag ang sinuman ay sumapi kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Wala na ang luma, dumating na ang bago. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos, na sa pamamagitan ni Kristo ay binago tayo mula sa mga kaaway tungo sa Kanyang mga kaibigan, at binigyan tayo ng gawaing gawing kaibigan din niya ang iba. Samantala, naglilingkod tayo bilang mga embahador ni Kristo tungo sa isang daigdig na napapahamak sa ilalim ng isang kaaway na pinuno. Basahin natin ang Ebanghelyo
ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 kabanata, 20 talata, nasusulat dito. Narito tayo kung gayon, nagsasalita para kay Kristo, na para bang ang Diyos mismo ay nakikiusap sa pamamagitan natin. Kami ay nakikiusap sa ngalan ni Kristo. Hayaang baguhin kayo ng Diyos mula sa mga kaaway tungo sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, ano ang ibig sabihin ng pagiging embahador ni Kristo? Nangangahulugan ito na dapat nating himukin ang iba na maipagkasundo sa Diyos. Basahin natin ang Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 kabanata, mga talata 18 hanggang 20. Nasusulat dito, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay binago tayo mula sa mga kaaway tungo sa kanyang mga kaibigan at binigyan tayo ng gawaing gawing kaibigan din niya ang iba. Ang aming mensahe ay na ginagawa ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan na kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay hindi nagtala ng kanilang mga kasalanan at ibinigay niya sa atin ang mensahe na nagsasabi kung paano niya sila ginawang mga kaibigan. Narito tayo kung gayon, nagsasalita para kay Kristo na para bang ang Diyos mismo ay nakikiusap sa pamamagitan natin. Kami ay nakikiusap sa ngalan ni Kristo. Hayaang baguhin kayo ng Diyos mula sa mga kaaway tungo sa kanyang mga kaibigan. Responsibilidad natin na akayin ang mga tao tungo sa tagapagligtas upang sila ay maging mga mamamayan ng walang hanggang kaharian na ating kinakatawan. Kasama nila ay inaasahan natin ang kanyang pagbabalik para sa atin at ang panahon kung kailan ang mga kaharian ng mundong ito ay magiging mga kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Basahin natin ang Ebanghelyo ng mga pahayag kay Apostol Juan, 11 kabanata, talata 15. Nasusulat dito, pagkatapos hinipa ng 7 anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kapangyarihang maghari sa sanlibutan ay nasa ating Panginoon at kanyang Mesiyas, at siya ang maghahari magpakailanman. Kung gayon, dapat nating seryosohin ang obligasyong ibinigay sa atin. Napakalaking pribilehyo na magkaroon ng ating pagkamamayan sa langit. Malaking obligasyon din ang maging embahador ng makalangit na kaharian na iyon. Tayo'y humayo bilang tinawag ng Diyos, tinubos ng mahalagang dugo ni Jesus, kanyang pag-ibig na ipakita, kanyang buhay upang mabuhay, kanyang mensahe ang nagsasalita, kanyang awa ibigay. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo.
at tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalimang kabanata, ika-20 talata. Narito tayo kung gayon, nagsasalita para kay Kristo, na parabang ang Diyos mismo ay nakikiusap sa pamamagitan natin. Kami ay nakikiusap sa ngalan ni Kristo. Hayaang baguhin kayo ng Diyos mula sa mga kaaway tungo sa kanyang kaibigan. At ganun din, kabayan, iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang ating pagkamamamayan sa langit ay tumutukoy sa ating mga obligasyon dito sa lupa. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.